agency sa Pilipinas. Bali, ang meron lang po talaga kami is yung nandito lang po sa Japan. Ngayon po may mga kaisya naman po na parang okay naman magpa-accredit sa kanila. Kaso po, namamahalan po talaga sila sa parang processing fee. Kagaya nga po ng may nag-comment po ngayon, sinisingil daw po ng 380,000 yen para lang po. Magkano ba yan sa peso? Sino yung naniningil ng, kasi kailangan klaruhin natin. Ulitin ko lang ulit kasi mahirap yung ma-misinterpret. Opo. Pag kayo merong OEC, pwede kayo makabalik na. Pwede kayo makabalik sa Japan. Sinasabi nila, but Beth, bago sila, sa may verified contract kayo, may OEC, kaya kayo nag-a-apply ng OEC, hindi para makabalik lang ng Pilipinas. Kaya nag-a-apply ng OEC para makabalik kayo ng, di ba? Makabalik kayo ng Japan. Okay. Pero po yung OEC po dati, di ba, pang TITP lang po yun? O meron din po ba kami mga SS na pala? Meron din po. Kimberly, lahat ng OFW may OEC. May OEC. So, ang tanong, baka kasi ganito, Kimberly. Ang tanong kasi, paano ba nakarating sa Japan yung worker? Kasi ganito, Kimberly, no? Lahat ng umaalis sa Pilipinas, tayo magtapatan, lahat ng OFW kailangan may OEC. Ayun, nagkakaproblema tayo pag umaalis kayo ng Pilipinas na hindi kayo OFW na nagpalista. Let's just go straight to the point. Pag umalis kayo ng bansa na wala kayong OEC, sa tingin namin at sa tingin ng batas, undocumented kayo. Hindi kayo dumaan sa tamang proseso. At hinahabol lang ninyo doon sa job site. Delikado yun. Buti kung swerte sila, Ma'am Gems, na mabuti yung employer. So ito yung mga umaalis. Kasi ang general rule po natin, and alam po to ng lahat, matagal na tong sistema, if you are an OFW, you should leave the Philippines with an OEC. Okay? So, if ever yung sinasabi ni Labat Beth kanina, and then I'll give the floor to Labat Mon later, no? Yung sinasabi ni Labat Beth, pinerify na namin yung contract. Tinutulungan na namin magka-OEC. Ang ibig sabihin, no, makakabalik ka sa Japan. No need for an agency. You already have the document you need to exit as a legitimate OFW. Exit and enter Japan. Opo. Exit the Philippines and enter Japan. Oo. Yun po yun yung OEC yun. So, our concern is maybe there are those who did not, alam mo yun, exit the Philippines that way, then that's a problem. Did not exit the Philippines as an OFW. Then that's why there are many complications. Actually, Kimberly, bawat sitwasyon may komplikasyon. Bawat isang but our assurance is coordinate with our MWOs. See, now tell us, meron bang, 'di ba? Dinenay, 'di ba? And kung dinenay, baka naman merong ibang may nakita. Oo. It's okay, paulit-ulit yun. Para magkaroon ng OEC, dapat may PRA yung company. Yes, kulang din ng dissemination yan. Oo. Yan talaga yung info. But I'll give the floor now to our labor attaché naman, ma'am, sa Tokyo, Labat Mon Pastrana, to add to the discussion. Yeah, maraming salamat, Yusek. Ulitin ko lang yon sa yung sinabi ni Labat Beth na pati kami dito sa Tokyo, sa MWO Tokyo, wala po kami dinideny po na yung sa mga SSWs or yung mga gustong umuwi ng Pilipinas. Sa ano naman, ang kagandahan naman, wala pa rin kaming natatanggap ng aplikasyon kasi karamihan ng employers ay nagpa-accredit. Kung sinasabi ng kanilang workers ay kailangan ninyong magpa-accredit sa MWO Tokyo, swerte naman at pinagbibigyan naman sila at sumusunod yung worker. Gusto ko lang pong dagdagan yung nagsabi kanina na mahal po ang magpaproseso. Unang-una, tandaan po natin na wala pong placement fee, especially for TITP and SSW. At saka po, maski na dito sa MWO Tokyo at saka Osaka po, wala pong binabayaran ang employer or even the worker with regard to verification or accreditation fees po. Libre po yun lahat po. At
gusto ko pong sabihin na we are only, I think, two of the many posts sa na merong MWO na hindi po naniningil ng accreditation or verification fees po. So yun lang po ang idadagdag ko, at saka dadagdag ko rin po na yung tungkol sa OEC, yung OEC para sa kaalaman ng lahat ay hindi po kinukuha para makauwi tayo ng Pilipinas, pero yung Overseas Employment Certificate, yun ang gagamitin natin para makalabas po tayo ng Pilipinas, kasi yun ang ipapakita natin sa immigration officials natin para makalabas po tayo ng Pilipinas. Kasi kung wala po yung OEC po, hindi po tayo makakalabas ng Pilipinas. Yan. Ayun po. Yun lang po muna sa ngayon po. Meron pa ibang tanong. Thank you, Labatmon. Gusto lang namin i-clarify din, no? Una, you said free ang OAC from Japan to Philippines. Is it the same from Philippines? Kasi parang in-announce ito noon ni Yusek PY na from Philippines to any other country, OAC is free. Is Wala this still naman. the same? Yes po, wala na pong bayad ang ever since the tama ba, Alabat, OFW Pass was launched last year. Wala na pong bayad yon ang OEC po. Okay, pangalawang question, meron din bang expiration ang OSC? Ang OC po 6 months po ang 60 days po ang ang kaniyang validity. Kasi hindi naman po pwedeng mahaba po 'yan yung validity ng ating OEC. So 3 months. Kasi yan sa kontrakta din. Oo. So 3 months ang validity ng ating 60 OSC. days po, 60 days. 2 months. 2 months. Oh, 2 months. Ano pong gagawin halimbawa maglampas ng 2 months? What will they do? Pupunta ng DMW? Yes po. Medyo kukuha uli sa e-registration, mag-aano naman sila sa e-registration. Another OAC. Kasi online na lang po yan. Okay, so klaro yan. Another OEC kung lumampas ng 2 months. Okay. So